Kasi ang isang konteksto nitong senatorial election ay yung mananalong 12 rito, of course, sila yung magiging bahagi ng bagong Senado, bagong make-up ng Senado. And alam natin na kahit dine-delay, talagang mangyayari impeachment trial after the elections, di ba? So, may mga nagtatanong dito, no? Nagbibigay sila ng mga pangalan. Boboto kaya to for conviction? Ito. May isa nagtatanong dito, no? Basahin natin. Sino ba to? Sabi ni Adobo Rice. Ayan. Boboto kaya si Bam to convict kung sakaling manalo? Mahirap pulaan eh. Hindi natin alam eh. Kasi alam nyo na, di ba? Dapat makita mo na yung ebidensya. Diba? Tsaka, hindi naman yata issue sa mga tao. Hindi naman siya people's issue eh. Oo, hindi naman siya issue sa mga tao. Parang nagahang tayo rito. Parang may dumaan. Uy, parang may dumaan. Hindi, binasa ko lang kasi may nagtanong eh. Boboto kaya si Bam to convict? Mahirap masabi eh. Siya na makakasagot niyan, di ba? Hindi natin alam. Tsaka dapat manalo muna. Mahirap kasi second guess eh. Oo. Tsaka minsan baka mabigla kayo. Yung workings of the human soul ay ang hirap i-predict eh. Nang hindi ka naman masyadong close o hindi naman kayo magkapartido, di ba? Kaya ayoko maging presumptuous eh. Oo, tsaka alam nyo, parang conclave yan eh. Hindi natin alam yung magiging workings ng Holy Spirit sa ating mga senador. Although, pwedeng may makita kang counting indications. Kaunti lang naman. No? Kaunti lang. Ganun ba? Kasi ang taas ang tingin ko sa mga senador natin eh. Sabi ni tell me who your friends are. In this case, tell me who your endorsers are and I will tell you who you are. Yan, isang maliit na indication yun. Ganun ba? Ganun ba? Parang paraphrase yung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba? Oo. Ako naman naniniwala na pag inendorso ka ng isang grupo, wala namang kapalit yun. Wala. Diba? Wala. Walang kapalit yun. Wala. Diba wala? Walang kapalit yun. Wala. Hindi dahil inendorso ka ng isang grupo, yung grupo mo, i-endorse din yung nasa kabilang grupo. Hindi ganun yun eh. Hindi ang quid pro quo. No? Dahil ang pinag-uusapan dyan, higher purpose. Ang pinag-uusapan dyan, prinsipyo, plataforma. Meron naman talagang gray area sa politika. Meron naman talagang element of pragmatism sa politika. No? Pero may mga bottom lines. Halimbawa, kung sa akin, I can be as pragmatic as the other man, pero meron akong bottom line. Ang bottom line sa akin, yung mga Duterte. No? Bottom line sa akin yan. Kaya merong mga gray area na pag tumalon ka dyan, ang hirap labahan yung taint. Ang hirap labahan nung mancha. No? Kaya wag kang pupunta dyan. Dahil pag namantsahan ka, parang ang hirap ipagpag. Kaya tingin ko naman yung ating mga senador ay merong enough sense na wag pumunta dyan sa mga bottom lines na yan. Tingin mo, Christian? Baka ako ano pa masabi ko. Di ba, wala naman tayo sinasabi na wag maging pragmatic. Wala naman tayo sinasabi na wag magmaniobra doon sa gray area. Dahil ang politika naman hindi lang naman simple black and white. Pero kailangan malinaw pa rin sa iyo ano yung black? Ano yung mga halimaw? Sino yung mga serial killer? Sino yung mga mass murderer? Sino yung unang tingin pa lang, alam mo, wawasakin yung ating lipunan. Ibebenta tayo sa mga dayuhan. Makikipag-connive sa mga sindikato, sa mga drug lords, no? At wawasakin yung kinabukasan ng susunod na salinlahi. Diba? Panyan eh. Yan yung mga bottom lines. Pag nakipag-alyansa ka sa mga yan, hindi ko alam kung kakayanin pa ng shampoo na matanggal yung taint na yan.